na shredded pork. Babo po tawag nito kasi po, di ba, half Chinese si Mama. Almost 80% Chinese pala. Yun, so nasa kitchen. Ito po yung kitchen namin. Ang gulo din. Naman may walis doon. So, ayusin po namin yan. Ginawa lang yan ni Frank. So, ito po, balik po tayo dito. Yan. Crispy shredded pork. Pagkakakain po kasi sila ng linanot, yung, ano ba tawag linanot? Goto. Yung parang goto po. Ayan. Ito po yung nilalagay ng mga Chinese. Yan. Ginagawa po ito ng uncle ko. Siya lang po gumagawa. So, sa Hong Kong din po, mura lang po siya. Parang 6 euros po yung isang box. Yan. Tapos, bumili din po kami ng dilis. Ito po, nabili namin to sa SM. Itong dalawang to. Ito, bigay. Si Manay po, inamang Canada. Naiwan po niya to kasi natakot po siyang ma-over luggage. So, binigay niya na lang po sa akin. Actually, hindi ko na po nadala lahat kasi sobrang dami po. Parang kay, ano yun, kay Handyman, kay Mario po. Kay Mara, si Mr. Handyman. Ayun, abangan din niyo po yun. Hali po si Mario, ang asawa po yun ng bunso. Nagtatrabaho po siya sa Hilton. Siya po yung parang, sa management po. Siya yung pong pinakamataas po sa directions ng Hilton po. Pero yung sa pag-aayos po, yung ganon. Yung mga sa internet. Ano po yung parang nasira yung ano ko po, oh. Yung sili. Tatanim ko naman po yan. Ito po yung galing sa Bataan. Nung kasama po namin si Ka-Farmer. This is life. Yan. Yan po yung mga binili ko sa Bataan. Sarap ito. Tapos, doon sa kabila, kasi si Osh mahilig po siya sa ano, wait. Mahilig po siya sa dilis po. Apat po yung binili ko. Parang ano din po siya, 350. Tinawaran ko po yan. Sabi ko, 300 na lang po. Tatlo, parang 1,000 yata ba? Pero sa tingin ko, ganun kasi doon po sa, yung mga ganun po sa palengke. Ano po yun, yung pagka medyo alam na bakasyonista ka, ganun. Siyempre, medyo mahal din po. So, kailangan po marunong po kayo magtawad. Kasi minsan, nananaga din po sila. So, minsan, kailangan po talagang tawaran. Pag lumaki ka sa Pilipinas, lagi kang palengke. Tawaran talaga. So, I like that. Yung medyo tatawaran. Huwag mo namang masyadong tigain, di ba? Pero, syempre, parang, alam naman nila yan eh. Konting, ano lang yun, lambing. Lambing lang yun. So, ayan. Ayan yung mga nabiling mga dried fish. Oh, akala ko ang dami, pero pagdating mo dito, parang akala mo ang dami mong nabili. Pero, ito kailangan ko po ito, sili. Parang, kailangan ko po siyang ibilad mamaya. Naluto. Kasi, nakaref po kasi ito kay Mama. Tapos, biglang mainit. So, umulan pa po. Grabe, nung hinatid po kasi kami ni Ka-Farmer. Tapos, syempre, si Cardo, linagay namin yung bagahe namin sa back ni Cardo. Hindi po namin pwedeng i-close kasi masyadong madami. Biglang ulan po sa Manila. So, medyo nabasa-basa ng konti yung mga bagahe namin. So, kayo po, pagka aalis kayo, pag pick up po yung, yung sasakyan nyo. So, medyo malayo ang biyahe. Minsan mainit po sa inyo. Doon, after 200 kilometers maulan. So, kailangan pong medyo i-preview po yung mga ganon. Kami parang excited kasi kami. Kaya nakalimutan namin na ganon pala. Yan, binili din po ako ng ganito.
Ang paggawa ng ice. Baka ako kailanganin ko. So, ayan po. Yan, si Prang. Aayos na po.